Matthew chapter 16, verse number 18. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my ecclesia, and the gates of hell shall not prevail against it. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataong nasa amin upang ngayon po ay aming buksan ang iyong salita at ito po ay maging kapakinabangan namin sa mga spiritual na bagay. Nihiling ko, Panginoon, na kayong bigay ng pangunawa sa inyong salita at huwag maging malinaw po ang mensaheng ito na inyong ibibigay sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Maupo na po tayong lahat. Ginamit ko po ang salitang ito o ang bersikulong ating binasa upang sabihin sa inyo na ang nagtayo ng tunay na iglesia ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Hindi niya po ito itinayo sa Pilipinas. Hindi po niya itinayo sa Punta, Santa Ana. Ito ay tinayo niya doon sa Galilee. Na-establish doon sa Jerusalem. Alright? Ako ay naglagay ng mensahe sa aking Facebook, kung inyong titingnan, kung paano sinimulan ang iglesia ng ating Panginoon. Tingnan niyo maigi, sapagkat nakalagay po yan. Ating makikita na ang kausap po niya ay si Pedro. Ang kausap ni Kristo po ay si Pedro. Hindi po si Benny Abante ang kausap niya. Hindi po si Apollos Kibuloy ang kausap niya. Hindi si Eli Soriano ang kausap niya at lalong hindi si Felix Manalo ang kausap niya. Kahit na ito ay pinapalabas sa 400 sinihan sa buong Pilipinas ngayon. Ano po? Ang kausap ng ating Panginoon ay walang iba kundi si Peter. Hindi po niya sinabi na si Peter po ang bato. Oho. Sapagkat ang ibig sabihin po ng Peter sa wikang Griego ay Petra, ay maliit na bato. Alright. Maliit na bato. Subalit ang kanyang ginamit, pag pinag-usapan ang rock, ay Petros. Ang Petros po ay malaking bato. Alam nyo, sa salitang Griego, ang feminine word is always bigger than the masculine word. Okay. Now, Petros is a masculine word, while Petra is a feminine word. Yet you'll find out, ito po, hindi po ito si Aling Petra. O baka akala nyo si Aling Petra ho ito. Hindi po si Aling Petra ito na kilala ko doon pa sa Tondo. Hindi ho yun. Okay? Ito pong tinatawag nating rock na pinag-uusapan po ng Panginoon. Ito po ang Petra, mga kaibigan. Si Peter po ay Petros. Ibig sabihin, sabi ng Panginoon kay Peter, sabi niya, ikaw ay maliit na bato. Di ba? Subalit sa malaking batong ito. At sino ang kanyang tinutukoy? Ang kanyang sarili. Di ba? Mas maganda kung ang bato ay ang Panginoong Jesucristo. Ang mas maganda kung ang pundasyon ng iglesia ay ang Panginoon kaysa ang tao. Ano po? Hindi ba? Sapagkat pag tao ang pundasyon ng iglesia, mabuhay. Hindi po solido. Oho. Hindi malalim ang pagkakaratag. Kundi, kung si Kristo po ang tunay na pundasyon ng iglesia ng ating Panginoon, ayan po'y matibay. Oho. Ayan po ang sabi ng Panginoon kay Peter. Ikaw ay isang maliit na bato, pero sa malaking batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Salitang iglesia po ay Tagalog ng ekklesia. Hindi po yan nagtutukoy sa isang iglesia, kundi ang salitang iglesia ay yan po ay tinagalog mula sa Griegong salita na ekklesia. Naunawaan niyo ba? Alright. Ito po ang simula ng nais kong ipaliwanag sa inyo. Sapagkat nais kong ituloy ang mensaheng ibinibigay ko, bakit ako baptist? Bakit po ako hindi ibang relihiyon?
Bakit ako ay hindi anumang relihiyon o anumang simbahan na tinutukoy ninyo? Bakit ako po ay baptist? Oho, hindi naman po ako mangmang. Ako naman ay edukado. Bakit ako baptist? Di ba? Ibig sabihin ako ay nag-iisip. Ako ay nag-aaral. At nag-aaral po ng salita ng Diyos. So, napag-usapan na po natin siguro ang apat na dahilan. Oo. Tutuloy ko na lang ang pang-5 at ang pang-6 at pang-7. Pero unang-una ay gusto ko muling banggitin sa inyo ang nilalaman ng aking katanungan. Bakit ako baptist? Sapagkat unang-una, sapagkat ito ang iglesyang tinatag ni Kristo. Alright? Ang baptist po ang iglesyang itinatag ni Kristo. Naniniwala ba kayo ron? Alright. Bakit po? Sapagkat lahat ng mga apostol na tinawag ni Kristo na kanyang maging unang miyembro ay nabautismuhan ni Juan de Bautista. Nabautismuhan po ito ni John the Baptist. Tama ho ba? Oo. Sapagkat kung si John the Catholic ang nabautismo sa kanya, Katoliko yun. Kung si John the Jehovah o John the Seventh-day Adventist. Pero hindi po eh. The Baptist po ang nagbautismo. Sino ang nagbautismo sa ating Panginoong Jesucristo? The Baptist. Hindi Baptist siya. Tama ho ba? At hindi po siya winisikan. Ang tunay pong bautismo ay nilulubog sa tubig. Kaya meron kaming tinatawag na baptistry ho dito. Yan po ang pagkakabautismo sa ating Panginoon. Nilulubog sa tubig at syempre, inaahon uli. Masama naman kung hindi mo na iaahon yung nilubog mo. Di walang member to. Di ba? Can you imagine, lahat ng binabautismohan ko, pag akin nilubog yan, hanggang doon na lang siya. Hindi kayo nag-amen. Di ba? Hanggang doon lang siya. Walang nakaupo dito. Di ba? Alam nyo kung ba't ko inaahon. Sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi lamang namatay, kundi nabuhay na maguli. Yan ang ibig sabihin ng bautismo. Ang ibig sabihin ng bautismo, si Kristo po ay namatay at nabuhay na maguli. Pag hindi po nabuhay na maguli si Kristo, ay hindi na ho iaahon. Tuloy-tuloy na ho yan sa libingan. Di ba? Yan po ang lohika ng tinatawag nating Baptist. Si Kristo ay nabautismuhan ni John the Baptist. Ang mga apostol ay nabautismuhan ni John the Baptist. At pagkatapos niyan, ang mga apostol ay binigyan ng karapatan magbautismo at kapangyarihan at binautismuhan nila lahat ng mga disipulo ni Kristo. Si Apostol Pablo ay nabautismuhan ni Ananias pagkaraan ng 3 araw. At ang bautismo sa kanya ay nilulubog din sa tubig at inaahon muli. Hindi po patuwad, pahiga. Kasi wala naman kayo nakikita ng nilibing na patuwad. Tama ho ba ako? Di ba? Nakakita ka ng nakaburol nakatuwad. Pangit, di ba? Kaya pahiga ang pagkakalubog. Hindi po patuwad. Alright, nilinaw ko lang yan. Okay. Bagkat ang iglesyang itinatag ni Kristo ay Baptist. Number 2, sapagkat ito ang nagpapahayag. Ang Baptist po ang nagpapahayag ng tunay na daan ng kaligtasan. Na ang tunay pong daan ng kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng iglesia. Hindi po. Hindi ito po ang tunay na daan ng kaligtasan. Hindi po ito. Hindi po nakalagay sa Biblia na kapag ikaw ay kasapin namin dito, ligtas ka na. Hindi ho yun. Marami akong member dito na kasapi, pero hindi ligtas. So bakit po? Sapagkat hindi nakakapagligtas ang iglesia. Hindi ho. Pag merong sa inyong nagturo ng ganyan, maling turo na ho yun. Mali na po yun. Ngayon, pag sinabi nilang, ikaw ay mailigtas, pag ikaw ay nabautismuhan, hindi rin po. Hindi rin po yun ang ibig sabihin ng kaligtasan. Pag sinabi nilang, ikaw ay mailigtas sapagkat tinutupad mo ang kautusan, hindi rin po yun sa turo ng Biblia. Hindi rin po. Ba't ko alam yan? 50 taon na po ako nagbabasa ng Bible. Halos araw-araw po yan.
Eh kung lalabanan mo ko dyan, ang tanong ko muna sa'yo, ilang taon mo nang binabasa ang Biblia ng araw-araw? Hindi ba? Oo, ay maniwala ka sa akin. Sapagkat kung, alam nyo, ang isang magaling na abogado, tanong nyo kay judge, nagbabasa ng mga provisions ng batas. Kalimutan niya, for example, especially pag judge ka, ikaw ay hindi nanguhula, pa ikaw ay naibigay ng desisyon. Dapat yan ay nababatay sa isinulat ng batas. Tama ho ba? Ganoon din po ang Biblia. Okay. At anong ipinapahayag ng Biblia na tunay na daan ng kaligtasan na pinapaniwala ng mga Baptist? Na wala pong ibang daan ng kaligtasan kundi ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga sinabi ng Panginoon natin, ako ang daan, ako ang buhay, at ako ang katotohanan. Hindi ba? Nakalagay doon sa Romans chapter 10 and verse number 13. Ang sabi doon whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Hindi po kay Pedro, hindi kay Pablo, hindi kay Saint Francis, hindi po kahit kaninong santo, kundi sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Naunawaan niyo ba ako? Kaya nakikita niyo, meron pong isang imahin ni Birhen Maria na umiiyak. Bakit po umiiyak? Nalulungkot po siya sapagkat pinapaniwala ng iba na siya ang daan ng kaligtasan. Kaya po siya umiiyak. Gusto pong sabihin, nakakita na po ako ng imahe ni Virgin Mary umiiyak, nakaganon po siya. Kaya nanalangin, Birhen Maria, ikaw ang kaligtasan ko. Sabi ni Birhen Maria, hindi ako. Hindi ako. Sabi niya, sino? Ang anak ko. Amen ba? Ang anak ko, hindi ako. Wag mo tatawag. Kaya sabi niya, wag ako. Ang anak ko, siya ang daan ng kaligtasan. Oo. Kaya nga ang sabi, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ay maliligtas. Hindi po may ligtas sa aksidente. Hindi po. O may ligtas sa sunog. Hindi po yon. O may ligtas sa hostage taking tulad kanina. Hindi po yon. Kundi may ligtas po sa kasalanan. Maliligtas sa impyerno. Yun pong ibig sabihin niyan. Ano po nakalagay sa Acts chapter 16 and verses 31? Di ba? Acts chapter 16 and verse number 31. Ang sabi po ni Apostol Pablo, ang sabi, believe on what? Believe on who? Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thy house. Sapagkat tinanong po ng Philippian jailer, verse 30 yata yun Yung pagkakatanong po ng Philippian jailer, ano po ba ang gagawin ko? Sabi niya kay Pablo, ano po ba ang gagawin ko, mga sirs? Paano ako mailigtas? Malinaw, di ba? Said, sirs, what must I do to be saved? Ano po ang gagawin ko para ako'y maligtas sa kasalanan? Para maligtas sa kapahamakan? Ano po ang sagot ni Apostle Paul? Sa verse 31, ano pong sagot niya? At ang sabi niya, maniwala ka sa akin. Yung ba sabi ni Pablo? Hindi ho. Ang sabi ni Pablo, manampalataya ka kay Kristo Jesus. At ikaw ay maliligtas. Pagkatapos po niyan, pagbabasahin niyo yung verse 32 at verse 33, makikita niyo na pagkatapos silang maligtas, binautismuhan po ni Apostle Paul ang mga nangaligtas. Ang bautismo po ay ginaganap lamang sa taong naligtas na. Sapagkat ang bautismo ay hindi po nagliligtas. Pagka minsan iniisip namin, paano ka nagkaroon ng Christian name? Nabinyagan ako Hindi po yun. Hindi po nakukuha ang pangalan sa binyag. Pwede kang, kahit di ka binyagan, pwede ka magkaroon ng pangalan, di ba? Hindi naman nakukuha yun sa pangalan. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Bakit ako baptist? Una, sapagkat ito ang iglesyang tinatag ni Kristo. Pangalawa, sapagkat ito ang nagpapahayag na tunay na daan ng kaligtasan. Pangatlo, sapagkat ang Biblia lamang, ito po bakit ako baptist?
Sapagkat ang Biblia lamang ang itinuturo, sapagkat Biblia lamang ang itinuturo nito. At pinaniniwalaan na ang Biblia ay kinasihan at tunay na salita ng Diyos. Oo. Ibig sabihin, pag nagpunta ka dito sa aming iglesia, sa MBBE, Bible Baptist Ecclesia, wala kayong ibang maririnig na katuruan, kundi ang Biblia. Walang pinag-uusapan, kundi ang Biblia. Kung wala po dito, hindi namin pinapaniwalaan. Lahat ng dito po ay pinapaniwalaan po namin. Oho, yan. Yan pong ibig sabihin yan. O, tinan nyo. Kung kayo po ay miyembro ng relihiyon, pinag-uusapan po ba ang Biblia dyan? Pinapaliwanag po ba ang Biblia dyan? Tanungin po nyo nagsasabing Kristiyano siya. O kahit kayo, nagbabasa ba tayo ng Biblia? Hindi. Yan, totoo yan, di ba? Kaya alam nyo sa aking radio program, tuwing umaga, alas 8 hanggang alas 9, DCME, 15:30 sa inyong mga radyo. Anong unang-unang balita na ibinibigay? Yung magandang balita. Sapagkat itong pinakamahalaga, ang magandang balita. Oo. Okay. Na ang Biblia, mga kaibigan, kahit na ito ay salita ng tao, limbag ng tao, sinulat ng tao, subalit ito ay kinasihan ng Diyos. Sa wika English, inspired by God. Oho, may natanong sa akin sabi sa akin paano ko maniniwala sa Biblia mo sulat lang ng tao yan. Sabi sa akin, magmamarunong sulat lang ng tao yan. Ang sabi ko sa kanya, natural. Alam nga namang unggoy yung sumulat niyan. Ang bira. Binigyan ka ng kamay ng Diyos, binigyan ka ng kaisipan, binigyan ka ng bataba. Dapat namang pakinabangan ka. Tama ba ako? Oo, kaya pinakinabangan ng Panginoon yung mga tao na pinili niya para sumulat ang Biblia. Tulad ni Moses, ni David, ni Solomon, ni Paul, ni Peter, ni John. Tama ho ba ako? Napakalinaw ho niyan Napakalinaw po niyan. At hindi kayo makakarnig ng ganitong mensahe. Kahit saan kayo pumunta. O kahit panuorin niyo pa ang Felix Manalo. O kahit panuorin niyo General Luna. Oo. Alright? Ayan Okay. Kinasihan po ng Diyos to Nakalagay po doon sa mga gawa. Chapter 20, verse 27. Acts chapter 20. And verse number 27. Sabi ni Apostle Paul, "For I have not shunned to declare unto you all the counsel of God." Hindi ko pinigilan, hindi ko itinago na ipahayag sa inyo lahat ng sinasabi ng Diyos. Nakalagay po doon sa 2 Timothy chapter 3 and verse number 16. 2 Timothy 3 and verse number 16. Palagay ko kayong mga bisita, ngayon nyo lang mababasa ito. Tama o ba ako? Ano nakalagay dyan? All scripture. Ano yan? Lahat daw po ng nakasulat. Okay. Is given by inspiration of God. Ang tawag po dyan ay divine inspiration of the Bible. Yan ang English. Divine inspiration of the Bible. Ano pong ibig sabihin niya? Kinasihan ng Diyos. Kinasihan ng Diyos. At palagay ko, kung hindi ka Baptist, ay hindi mo alam ang ibig sabihin nito. Tama ba? Meron nga kami rito mga Baptist, hindi pa alam ibig sabihin nito. Bakit? Hindi nag-aatin ng Huwebes Paano malalaman? Di ba? Oo, ayan. Halos wala naman talagang relihiyon o iglesia na ang panuntunan ay ang Biblia. Totoo lang po. Halos wala naman Dito po sa aming MBBE, ang Biblia po ay bukas. Bukas po ito. At sinasabi namin sa lahat ng mga kapatiran na magkaroon ng kanilang sariling Bible. Oo. At magbasa araw-araw ng Biblia. Hindi yung, wag ka magbabasa niyan. Sabi ng isang ministro. Bakit? Sapagkat hindi mo maintindihan yan.
Kinakailangan merong espesyal na nagtuturo sa ganyan. Hindi po yun eh. Hindi po yun. Kaya alam niyo yung bookstore namin dyan, punong-puno ng Bible. Pinagbibili po yan. Hindi po binibigay. Pinagbibili. Alright. Yan po ang ibig sabihin yan. O, ang pang-apat ganito. Bakit ako baptist? Sapagkat si Kristo lamang ang itinataas, hindi ang tao. Hello? Oo. Si Kristo lamang, hindi po tao. Hindi po si Benny Abante, ako po'y pastor lamang po dito. Ako po'y inatasan lamang ng Diyos na makapagturo. Pero hindi po ako dapat itaas. Hindi po ako dapat gawing imahen. Hindi po ako dapat bigyan ng monumento. Diba? Sapagkat si Kristo lamang ang itinataas. Kaya nakalagay doon sa John chapter 3, verses 14 and 15. Nasaan po ang John? Nandyan lang yan. Tinan nyo, Mege. Nandyan lang. Okay? Ano po nakalagay? Sa John 14 and John chapter 3, verse 14. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. Gayon din na ang anak ng tao, sino po yun? Si Kristo, ay maitaas. Ano nakalagay sa verse 15? That whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po dito, itinataas namin ang pangalan ni Kristo. Bakit? Sapagkat siya lang ang may hawak ng buhay na walang hanggan. Hindi po ang sinuman. Alright. Halos lahat ng relihiyon at iglesia ay may itinataas na personalidad. Na sugo o tagapagligtas o tagapamagitan. Ang mga Baptist po ay wala kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Maniwala ho kayo sa akin sapagkat 43 taon na akong nagtuturo ng religion and contemporary religion. Tanungin niyo ako, alam ko kung sino ang founder niyan. Di ba? Tanungin niyo ako, sino ang nagtatag ng Iglesia ni Kulapu? Sino? Si Kulapu. Sino pa kaya nga Iglesia ni Kulapu ang pangalan niyan? Nagatag niya si Kulapu. Sino pa ang nagtag? Di ba? Sino ang nagtatag ng Lutheran Church? Si Luther. Martin Luther. Di ba? Yun po yun. Okay. Sino ang nagtatag ng Mormon Church? Si Joseph Smith. Nagtatag niyan. Ibig sabihin ng Mormon, yan po yung salita ng ibig sabihin sa English, Mormoni. Mormoni. Yan. The Mormoni Church. Ibig sabihin yan. Alright. Hoy, amen kayo? Ikinig ba kayo? Palabasin ko kayo dito, nakita ninyo. Hindi mo lang kayo makapag-amen dyan eh. Alright? Kinig kayo ha. Masarap magsalita ng Tagalog eh, di ba? Ngayon lang akong salita ng talagang Tagalog eh. Oo. Amaya, mumura na ako ng Tagalog. Mumura na ako niyan. Tandaan niyo yan. Alright. Okay. So, ngayon ano pa? Bakit po ako Baptist? Bakit po? Hindi lamang sapagkat si Kristo lamang ang itinataas dito sa Baptist. At walang ibang tagapamagitan, walang ibang tao ang tinataas, kundi si Kristo. Ito yung panglima. Sapagkat itinuro ng Baptist na si Kristo lamang ang daan ng kaligtasan. At hindi ang iglesia o ang pagtupad ng kautusan o ang gawa ng tao. Naunawaan nyo? Tignan nyo maigi ha?
Oo, sapagkat itinuturo ng Baptist na si Kristo lamang ang daan ng kaligtasan, hindi ang iglesia, hindi ang pagtubad ng kautusan, hindi ang gawa ng tao. Basahin niyo sa John 3:16, nakalagay po dyan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. He gave His only begotten Son. Nakasulat po yan sa John chapter 10, verse number 9. John 10 and verse number 9. I am the door. Sabi ni Kristo, ako ang pintuan. I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved and shall go in and out and find pasture. May mga nagsasabi po na ang iglesia raw ang pintuan. Ay, anong pintuan? Ang dami namin pintuan dito eh. Anong pintuan dyan? Di ba? Hindi po ang iglesia, kundi ang Panginoong Hesukristo. Karamihan ng mga relihiyon at iglesia ay may kanya-kanyang paniniwala tungkol sa kaligtasan. Nahango daw sa Biblia. Subalit sa isang matinding pagsusuri, ay ginagamit lamang ang Biblia upang suportahan ang kanilang ginawa o ang kanilang posisyon o ang kanilang katuruan. Alam nyo, ang pag-unawa ng Bible, hindi po yung ikaw muna ay nag-iisip, ano ba paniniwala ko? Kapag naisip mo na kung anong gusto mong paniwalaan, maghahanap ka ngayon ng sita sa Biblia. Baka nakalagay sa Bible yun. Hindi ba? Oo. Kapag nakita, may nakalagay sa Bible, ibig sabihin, yun na ang totoo. Hindi po. Dapat, kung nais nating maunawaan ng Biblia, tanggalin po muna natin ang ating pinapaniwalaan. At ang ating pong unawain ay walang iba kundi ang banal na kasulatan. Alright. Ngayon, tingnan nyo. Tulad ng mga sitas na ito, na hindi alam ng marami. Ano po yun? Ephesians 2:8 and 9. Kung Baptist ka, dapat alam mo yan, di ba? Pero hindi alam ng marami ito. Ano po yung nakalagay sa Ephesians 2:8 and 9? Ang sabi, for by grace are ye saved through faith. Sapagkat sa biyaya, ikaw ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Alright? Sapagkat sa biyaya, ikaw ay nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi ng iyong mga sarili. Tama yun na, di ba? At hindi ng iyong mga sarili. Ito ay kaloob ng Diyos. Ano yung kaloob ng Diyos? Pananampalataya kaloob ng Diyos. Hindi nanggagaling ang pananampalataya sa iyo. Nanggaling sa Diyos yan. Alright, ano nyo ha? Not of works. Hindi sa mga gawa. Lest any man should boast. Bakit hindi sa mga gawa? Pag sa gawa po, ang kaligtasan, hindi ka makakarating sa langit. Sabihin natin, okay, kumuha tayo ng timbangan. Timbangin natin. Ano sa bigat? Yung maling gawa mo o yung tamang gawa mo? Ano sa bigat? Yung mali, hindi ka makakarating ng langit. Tapos ka. Patay kang bata ka. Hindi ba? At, for example, wala kang nagawang masama. Puro kabutihan ang ginawa mo. Kaya ang sabi ng Panginoon, ay sa langit ka. Pag nasa langit ka na, ano gagawin mo? Magayabang ka eh. Lest any man should boast. Magayabang ka eh. Kaya ako nasa langit eh, dahil marami kong ginawang mabuti. Tama ba? Pangatlo, kung ikaw'y maliligtas sa magitan ng gawa, ba't pa namatay si Kristo? Bakit pa namatay? Naunawaan niyo ba ako? Hindi kinakailangan matay ng Panginoong Kristo. Sa gawa pala, mailigtas ka na eh. Ito mong paniniwala ng mga ungas na yan. Kaya maraming naguguluhan, kaya maraming tawag doon. Maraming nalilito. Sapagkat maraming mga ungas na nagtuturo ng Biblia ang mali at palso. Di ba? Okay. Ano nakalagay sa Titus? Chapter 3. Verses number 5 to 7. Titus 3, 5 to
to 7. Ano po nakalagay ito? Ito tanin nyo not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. Ano yun? Wikang Tagalog. Hindi sa mga gawa ng katuwiran na ating nagawa. Alright? Kundi sa pamamagitan ng Kanyang kaawaan, tayo ay naligtas. Linaw, di ba? Oo. Okay. By the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Okay. Which He shed on us abundantly through Jesus Christ, our Savior. Napakalinaw. Ano po? Unang Pedro, 1 Peter chapter 1, verses 18. 1 Peter chapter 1, verses 18. Ano po nakalagay dito, mga kapatid? No? 1 Peter chapter 1 and verse number 18. Ito po nakalagay. For as much as ye know that ye were not redeemed, ye were not redeemed with corruptible things, as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers. Ano pong ibig sabihin? Tagalogin ko. Sapagkat alam ninyo na hindi kayo tinubos, redeem, tinubos ng mga bagay na nasisira, corruptible things. Katulad ng ano? Katulad ng pilak at ng ginto. Naunawaan nyo? Ang ginto kahit na ginto yan, nasisira din yan eh. Ang pilak ganun din eh. Kahit na ginto, na nakukuha ninyo. Mula saan? Mula sa walang kabuluhang buhay na natatanggap nyo sa pamamagitan ng mga tradisyon ng inyong mga magulang o mga ninuno. Ayan, ang Tagalog. Verse 19. Verse 19. Ano nakalagay po sa verse 19? But with the precious blood of Christ. Ano po yun? With the precious blood of Christ. Yan po ang sabi ng Biblia. As of a lamb without blemish and without spot. Ibig sabihin yan, hindi tayo tinubos ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak at ginto. Subalit sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoong Hesukristo na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo. Alright. Tuloy natin. Verse number 20. Who verily was foreordained before the foundation of the world. Yan, nakalagay po dyan na siya na po ang pinili at sinugo bago pa itinatag ang mundo, mga kaibigan. Alright? Bago pa itinatag ang mundong ito, isinugo na at pinili na si Kristo para ating maging tagapagligtas. Kaya walang kwenta po yung ating mga gawa. Alright? Number 6. So number 5, ulitin ko, sapagkat itinuro ng Baptist na si Kristo lamang ang daan ng kaligtasan, hindi ang iglesia, hindi ang pagtubad ng kautusan o gawa ng tao, kundi ang Panginoong Jesucristo lamang. Number 6, sapagkat naniniwala ang Baptist na ang iglesia ay kalipunan ng mga mananampalataya na itinalaga ng Diyos upang mabuhay ayon sa Kanyang salita at hindi ayon sa tradisyon ng tao o ng relihiyon. Ulitin ko. Bakit ako Baptist? Sapagkat naniniwala ang Baptist na ang iglesia ay kalipunan ng mga mananampalataya na itinalaga ng Diyos upang mabuhay ayon sa Kanyang salita at hindi ayon sa tradisyon ng tao o relihiyon. Pag linggo, tatanungin ka, nakabihis ka, ang tanong sa'yo, saan ka pupunta? Sa simbahan. Magsisimba ako. Ano ang tinutukoy ng simbahan? Tao o gusali? Gusali, correct. Gusali, sa simbahan.
Oo. Ito pong iglesyang ito, hindi po ito simbahan. Okay? Sapagkat ang iglesia po ay kalipunan. Ito po'y grupo o samahan ng mga taong nagkaisa na nakakakilala kay Kristo. Kalipunan ng mga mananampalataya. Yun pong ibig sabihin niyan. Na ang kanilang ginagawa ay sumamba sa ating Panginoon at mabuhay ayon sa kanyang salita. Kaya nga dito po sa aming eklesiya, pag hindi ka nabubuhay ayon sa kanyang salita, abay pinapaalis ka rito. Oo. Pag hindi ka nabuhay ayon sa kanyang salita, pinapaalisin ka dito. Ganun po katindi rito. Ganun po ang katindi, ang disiplina dito po sa eklesiyang ito. Pag hindi ka nabuhay, ayon po sa Biblia. Oo. At walang pakialam ang gobyerno ron. Oo. Okay. So yun po ang kinakailangan malaman natin. Oo. Nakalagay po sa Titus chapter 2. Verse 11 to 15. Ano nakalagay? Titus chapter 2, verse 11 to 15. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Ang biyaya ng Diyos na nagdala ng kaligtasan ay napakita sa tao. Oh. Teaching us, tinuturo sa atin that denying ungodliness. Ano yung ungodliness? Lahat ng kasamaan ng tao and worldly lust. Makamundong mga pita ng laman na tayo dapat ay mabuhay. We should live soberly, righteously, and godly in this present world. Na tayo dapat mabuhay ng seryoso kay Kristo. Mabuhay ng matuwid kay Kristo. Mabuhay ng makadiyos kay Kristo. Samantalang karamihan ng mga tao ay hindi. Pumunta kayo sa Makati Avenue. Diyan ang red light district ng Makati. Dumadaan ako dyan, halos gabi-gabi. Pag nakakita kayo ng member ko dyan, sabihin niyo sa akin. Kung member ka, sabihin mo sa akin, Pastor, nakita ko po yung member natin nasa nightclub eh. Ba't nasaan ka ba? Andun din ako. Di ba? Bakit? Sapagkat hindi po yan ang buhay ng mga Baptist. Di ba? Kaya nga ako, pinagmamalaki ko. Di ba? Pinagmamalaki ko po. Ito. Si Benny Abate naging congressman ng 6th District of Manila. Wala pong bisyo ito. Walang sigarilyo, walang alak, walang sugal. Walang nightclub, walang kung ano-ano pa. Hindi drug addict. Oo. Ayaw nila eh. Ganun po sa amin. Kaya kailangan malaman ang iglesia po, mayroong prinsipyo yan eh. At ang prinsipyo niyan, salita ng Diyos. Kung walang prinsipyo po ang iglesia, bakit iglesia ka pa? Di ba? Kung ginagamit mo ang pangalan ng Diyos sa iglesia mo, at wala ka naman pinapaniwala ang tamang gawa, ba't iglesia ka pa? Alam nating mahirap. Mahirap mabuhay ng matino. Kaya kailangan natin si Kristo para mabuhay ng matino. Mahirap mabuhay ng maayos. Kaya nga kailangan natin ang salita ng Diyos para mabuhay ng maayos. Kung wala po ang Panginoon sa buhay ko, at wala po si Kristo, ang Biblia sa aking katauhan, mga kaibigan, ay terrible. Ako na ang pinaka-corrupt na tao sa buong Pilipinas. You see? Pero hindi po yun. Hindi naman nangangahulugan na perfect ang mga Baptist. Hindi po yan. Malayo yan sa perfection. Nakita niyo yung mga mukha niyo. Perfect ba kayo? May kalbo dyan. May puti na ang buhok dyan. Mayroon ng mga pilege sa mga ano niyan. Di ba?
O mayroong pangu dyan, Hindi tayo perfecto. Ako, alam nyo, kahit po ako, ang ganda ko ng lalaki, hindi, hindi pa ako perfecto. Ang layo. Nakunawaan niyo ba ako? O, sabihin mo sa akin, ako maganda akong babae. Ha? Ano yan? Debatable yan. Okay? Alright? Kailangan pagdebatehan yan. Okay? Hindi po tayo perfecto. Subalit, pwede tayong mabuhay ng maayos. Na ibinibigay ng salita ng Diyos. Amen ba? Oo. Alright. Kita nyo, karamihan po ng mga members namin dito, nagsimula yan dito, mahihirap eh. Unawaan niyo ba ako? Nabanggit ko na sa inyo. 9 na taong gulang ako, diarista ako eh. Shoe shine boy, illegal vendor sa palengke, construction worker. Bakit ako pastor ng ganitong kayamang iglesia? Maayos ang buhay. Sasabihin ko sa inyo, pag maayos ang buhay ng bawat Pilipino dahil ang salita ng Panginoon, maganda buhay niya. Kahit mahirap, maganda ang buhay. See? Yun ang nais nating makita. Tayo ay niligtas ng Diyos upang gamitin niya sa mundong ito sa ikadiligtas ng marami. Pero kung nakikita ng mga tao na kinakausap natin na wala tayong pinagkaiba, paano maniniwala sa atin? Hindi ba? Kinakailangan makitang ibabuhay nito. Maayos to. Hindi ba? Ano kaya sikreto nito? Walang ibang sikreto kundi ang Panginoong Hesukristo. Yan. Yan ang nakalagay sa Ephesians 2:10. Ano nakalagay po sa Ephesians 2:10? For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Ano pong ibig sabihin ng workmanship? Kakita na ba kayo ng painter o ng sculptor? Na gumagawa ng mga tibuho o nagpipinta? Pumunta ho kayo dyan, dito. Dumaan kayo dyan. Pumunta kayo dyan sa Beno Abante Lounge. Pintor na po ang gumagawa dyan. Pintor na. Tingnan niyo maigi. Ako, pinagmamasdan ko yan. Paggabi, nagpupunta ako dito. Pinupuntahan ko, pinagmamasdan ko. Sapagkat hanggang 10:00 siya rito eh. Abay, matyaga eh. Ganun pala ang pintor, kahit na ilang oras na dinidibuho yung design. Matyaga. And that is hand-painted. Wala kayong makikitang iglesia sa buong Pilipinas na ang design ng mga painting dyan, all hand-painted. Ito lang. Kaya ang mahal po niyan. Kaya bigyan niyo first fruit niyo. Mahal yan eh. Hand-painted po lahat yan. Yung po nagpe-paint dyan, yan po ay turo kay Botong Francisco. Hindi po yan turo kay Emilio Aguinaldo. Hindi po. Hindi ka pa yung tumagal kay Emilio. Patay ka. Alright? Ayan. Kaya nagkakawindang-windang itong traffic natin dahil lang sekretary ng DOTC, apo ni Aguinaldo. Hindi ko kasama yan, pero gusto ko lang magitin. Kaibigan ko yon. Alright. So, tignan nyo maigi. Siya po, kilala niyo sa Botong Francisco? Si Botong Francisco po ay painter natin, nakalagay sa national artist yan eh. National artist po yan. Taga-Angono ho yan eh. Alam niyo yung Angono? Hindi ho Angono Angono, pag niya pronounce niyo, kinakailang gagaling sa ilong. Angono, ayan. Angono, ayan. Alright. Taga-Angono yan, Angono. Diyan po, sa Rizal. Kasi niyo pumunta dyan, dadaan muna kayo ng Taytay. Binangonan, Angono. Ayan. Maraming ngongo doon. Okay, Kita niyo yung dibuho diyang ginagawa. Minsan, puntahan niyo.
Gayahin niyo yung ginagawa niya. Palagi na ganyan. Sabi ko sa'yo, wala pang 15 minuto, makapagod ka na. Pinagtsatsagaan niya. Bakit? Legacy niya yan eh. Pag natapos po yan, pag mamalaki niyan, siya gumawa eh. Ayun ang ibig sabihin ng workmanship, mga kaibigan. Yan ang ibig sabihin ng workmanship. Ito ang maganda po ba na pagkakalaga nito? Huwag niyo tanyan salamin, hindi pa workmanship yan. Basag eh. Di ba? Pero kita niyo to? Oh, bago po ito naging ganito, ano yung itsura nito? Kahoy na wala kwento-kwento, di ba? Ginawa, alright, dinibuho, binarnisan. Kita niyo yung ganda niya. Kita niyo yung mga silang ito. Ano po ba yan? Bago. Ang tawag po dyan, workmanship. Piano. Saan po galing yan? Eh, pag nakakita niyo kung sa pinanggalingan, hindi kayo may nawala magiging piano yan. Di ba? Oo. Yung mga kahoy na yan, yung mga tikladong yan. Oo. Yung gumagamit niya, hindi workmanship yun, pero yan, workmanship yan. Oh. Tignan niyo ha? Ano po ang sabi ng Biblia sa verse 10 of Ephesians chapter 2? Tayo raw po, naligtas ni Kristo. Tayong na kay Kristo, tayo ay kanyang workmanship. Pero niyo yan, ano ibig sabihin yan? Pan-display ka sa tao para makita ng tao, ito ang dibuho ni Kristo. Naunawaan niyo? Tagalog yan. Tagalog yan. Mag-aaral kayo ng Tagalog, hindi kayo marunong ng Pilipino eh. Tagalog yan. Yan ang dibuho ni Kristo. Pag nakikita mo siya, aba, yan ang gawa ng Panginoong Kristo. Sapagkat walang ginagawa ang Panginoon na pangit. Ikaw lang. Wala. Pag ang Panginoon nagbago ng buhay, bago buhay niyan. Yan pong ibig sabihin niyan. Okay. 2 Corinthians 5, verses 17. Ano nakalagay sa verse 17? Therefore, if any man be in Christ, ang sino mang na kay Kristo, ay ano, may bagong pagkatao. May bagong pagkatao. Ang mga lumang bagay ay nagsilipas na. Lahat ay naging mga bago. Naunawaan niyo? Lahat ay naging mga bago. Yan po ang ginagawa ng Panginoon sa taong lumalapit sa Kanya at tumatanggap sa Kanya. Inaayos po niya ang buhay. Basta sabihin mo sa akin, ako, mahirap na po akong ayusin. Walang mahirap kay Kristo. Nako, pastor, masyado akong makasalanan. Yung nga hinahanap niya eh. Di ba? Eh kung hindi ka makasalanan, hindi ka niya hahanapin. Tama ba ako? Oo. May nagsabi sa akin, ako hindi naman ako makasalanan eh. Eh di uwi na ako. Sabi ko, bakit? Eh, hindi ka hinahanap ng Panginoon. Ang hinahanap ng Panginoon yung makasalanan. Di ba? Meron akong kausap na vice mayor. Tinanong ko siya. Sabi ko sa kanya, Vice, makasalanan ka ba? Naniniwala ka makasalanan ka? Ay, hindi. Pero mo, vice mayor, hindi makasalanan? Pambihira. Pambihira. Di ba? Vice mayor, hindi makasalanan? Oh. Chairman nga, makasalanan eh. Vice mayor pa? Di ba? Hindi raw siya makasalanan. Oh. Tinanong ko siya. Sabi ko sa kanya, Vice, kailangan mo ba ang awa ng Diyos? Ayan ha, narinig nyo? Kailangan mo ba ang awa ng Diyos? Ang sabi sa akin, abay, syempre naman. Tanong ko sa kanya, kung hindi ka makasalanan, saan mo kailangan ng awa niya? Hello? Tama ba? Kung hindi ka makasalanan pala saan mo kailangan ng awa niya? Hindi mo kailangan ng awa niya. Dapat ikaw pang maawa sa Diyos. Hindi ka makasalanan Di ba? Kaya natin kailangan ng kaawaan ng Diyos sapagkat tayo ay makasalanan. See? At kahit na kano karami pa ng tao, kayang linisin yan ng dugo ni Kristo.
kung lalapit ka sa Kanya, kung gusto mong palinis. Di ba? Limbawa, ikaw, bata ka. Halika, anak, papaliguan kita. Napakarungis mo na. Kung saan-saan ka na papunta. Alright? Halika, papaliguan kita. Ayaw mo. Ayaw mo. Lumalayo ka, tumatakbo ka palayo. Magiging malinis ka ba? Hindi. Am I right? Kinakailangan, tanggapin mo siya na, opo, maliligo po ako. Ganon din. Ang sabi ni Kristo, oy, lumapit ka sa akin, ikaw na makasalanan. Alright? Liligtas kita, babaguhin kita. Pag sanayin mo, ayoko. Ay, hindi ka maliligtas, hindi ka mababago. Pero pag sanayin mo, sige po, Panginoon, ako po'y baguhin nyo. Babaguhin ka niya. Bakit? Hindi po namimilit ang Kristo. Hindi po namimilit. Ang relihiyon namimilit eh. Si Kristo hindi. Oh. Pag nagbigay ka ba ng imbitasyon dito, inimbitahan kita, sinong gusto tumanggap sa Panginoon. Hindi kita pipilitin. Ayaw mo, diyan ka lang. Di ba? Pero kung nais mo, lumapit ka. At ituturo namin sa iyo kung paano mo nakikilala ang Panginoong Jesucristo. Niligtas tayo ng Diyos upang gamitin niya. At kung hindi ka nagpapagamit sa Kanya, walang kwenta kaligtasan mo. Ano ba ako? Sabi nga naligtas ka pa. Hindi ka naman pala gagamitin. Ayaw mo palang paggamit, ayaw maglingkod sa Panginoon naligtas ka pa. Tama ba ako? Ha? Oh. Pakita mo na yung kulay mo. Baka hindi ka naman talaga ligtas. Pakita mo na kulay mo. Doon ka na. You see? Yun ang kailangan malaman natin. Oo. Pampito. Ito ang panghuli. Bakit ako baptist? Sapagkat ang pananampalataya ng baptist ay nakatuon lamang kay Kristo Jesus. At sa pamamagitan lamang ng Kanyang salita, tayo ay mabubuhay ayon sa Kanyang kalooban. Ulitin ko po. Ha? Bakit ako baptist? Sapagkat ang pananampalataya ng baptist ay nakatuon lamang kay Kristo Jesus at sa pamamagitan lamang ng Kanyang salita, tayo ay mabubuhay ayon sa Kanyang kalooban. Galatians 2:16. Galatians 2 and verse number 16. Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Even we have believed in Jesus Christ that we might be justified by the faith of Christ and not by the works of the law, for by the works of the law shall no flesh be justified. Okay? Ano ba sabi? Sapagkat nalalaman natin na ang tao ay hindi maaaring ariing ganap sa pamamagitan ng gawa ng kautusan. Yun ang justified, ariing ganap. Anong ibig sabihin ng ariing ganap? Na ikaw ay pinahayag ng Diyos na Kanya. Pinahayag ng Diyos na walang kasalanan dahil sa Kanyang dugo. Yan ang ibig sabihin ng inaring ganap. Oo. Okay. But by what? Hindi tayo inaring ganap sa pamamagitan ng gawa ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Mapapansin nyo ha? Members, look at that. The faith of, not the faith to. Na kailangan tandaan niyo yung mga binagamit ng mga salita. Tayo ay naligtas o inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Hindi sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, kapag tinanggap mo si Jesus sa pananampalataya, tinanggap mo yung pananampalataya niya. Akala nyo ba madaling doktrina yan? Alright. Yan ang kinakailangan makita natin. Okay. Ano pa? Revelation 14:12. Revelation 14:12. Here is the patience of the saints.
Ito ang pagtitiis ng mga anak ng Diyos. Here are they that keep the commandments of God. And what? And the faith of Jesus. And the faith of Jesus Christ. Yun po ang pananampalataya ng Baptist. Ang pananampalataya ni Kristo Jesus. Alright. Ngayon, in conclusion, kahit kailan, mga kaibigan, ang mga Baptist ay hindi naging konforme. Sa Ingles, ang tawag dyan, non-conformist. Kahit kailan, ang mga Baptist ay hindi naging konforme o sumang-ayon sa agos ng sanglibutan. Maaaring napakaganda ng gusaling ito. Napakaganda ng sanctuaryong ito. Na hindi mo maaaring makita kahit saan. Pero ang gumagamit po ng sanctuaryong ito ay ang mga mananampalataya na hindi sumasang-ayon sa agos ng sanglibutan. Naunawaan niyo ba ako? Marami itong mga taga 6th District. Kaya nga ako natalo noong last election. Hindi ako sumang-ayon sa agos ng eleksyon. Vote buying, vote shaving. Di ba, agawat? Lahat ng kalokohan ng eleksyon. Hindi ako sumang-ayon. Mga kaibigan, madaling sumang-ayon Madali yan. Mahirap, hindi sumang-ayon. Kaya nga alam nyo, ang isang kasabihan, ang sabi ganito it takes a live fish to swim upstream. Wikang Tagalog, yung pong buhay na isda, ang makakalangoy against the current. Di ba? Laban doon sa agos. Pero ang patay na isda, sumasang-ayon sa agos. Tama mo ba ako? Ganun po ang maraming tao. Patay ang tao, pero buhay. Bakit? Hindi niya kayang sumagasa laban sa agos. Ako, kaya ko yan. Nagsabi sa akin, paano yan, congressman? Baka hindi ka manalo. Bakit? Kasi ikaw ay laban sa mga bakla. Hindi po ako laban sa mga bakla. Laban ako sa kabaklaan. Hindi ako kalaban ng bakla. Mahal ko ang mga bakla. Gusto ko sila magbago. Tama mo ba? Ako? Bakit? Sapagkat hindi ayon sa salita ng Diyos yan. Paano yan? Ang sabi ng mga bakla, ganito. Baka hindi ka iboto niyan. Baka hindi ka manalo. Anong sabi ko? Kahit na hindi ako manalo, basta tumitindig ako sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Ayun, talo. See? Well, mas okay na ako. Basta I stood in the principles of God's Word. Pero kahit na ganyan, napakaraya pa rin mga batin dito, sinuportahan ako. Dahil. Pogi tayo Yun naman. Di ba? O sumang-ayon sa agos ng sanglibutan o kahit nasa galaw ng pamahalaan. Ngayon, mag-i-election na naman ngayon. Anong galaw ng pamahalaan? Kukontrolin ang COMELEC. Andyan na naman yung bilihan ng mga boto. Andyan lahat yan. Oo. Kaya ang tanong ganito ako may lalaban pa. Wala nang pag-asa ito Itong Pilipinas. Dapat nga umalis na ako dito Kung hindi lang ako napagawa ng gandang bilig, aalis ako dito Bakit? Wala na Sino mananalo? Yung maraming pera. Sino mananalo? Yung gagamit ng mga operator sa COMELEC. Sino mananalo? Ito, mahimik kayo. Hindi po tayo sumasang-ayon dyan. Subalit, ang mga Baptist, ay likas na mga masunurin sa batas. Kanya, ang mga Baptist po, likas na masunurin sa batas yan. Hindi po yan yung beating the red light, Alvin. Baptist ka
Sumusunod ka sa traffic lights. Di ba? Oo. Alright? See? Sumusunod po sa maaaring may mga batas na hindi tayo sumusunod. Pero dapat tayong lahat. Ako, yung tax yan, mga kaibigan, mas malaki ang binabayaran kong tax kaysa binabayaran ng mga mayayaman dito. Bakit? Kasi yung tax ko tama eh. Hindi lang tama, mas malaki pa sa tama. Iba binabayaran ng mga mayayaman dyan, tamang taxes? Hindi oh. Yun ang kanina pinag-uusapan namin, kayo ng umaga eh. Oh, tungkol kay Hinares. Alright? So, ang mga Baptist po ay likas na mga masunurin sa batas. At, ito ayaw ng digmaan. Kaya alam nyo yung mga Baptist ng araw, yung pag sinabi kang Anabaptist ka nung araw, o nonconformist ka nung araw, ang tawag sa'yo, pacifist. Ano yung pacifist? Ayaw mo ng digmaan. Gusto mo ng kapayapaan. Kaya wala kayong makikitang Baptist na nag-rebelde. Naunawaan niyo ba ako? Yung nag-rebelde. Si Trillanes lang yun. Oo. Ako gusto ko na mag-rebelde eh. Pero mo, pag nag-rebelde ka, magiging senador ka. Di ba? Pambira. Tignan nyo Palagay ko, itong si Tolentino, magiging senador yan. Bakit? Nagbigay ng playgirls eh. Naging tanyag siya ngayon. Di ba? Tuwan-tuwa pa ang playgirls. Tuwan-tuwa. Ang manager, bakit? More than 1 million na ang nag-like sa YouTube nila. Palagay ko, iba sa inyo mga preachers, nakakita pa niyan. More than 1 million ang nag-like. Ano sabi ng manager? Mula nung kami ay, ginawa ng ganyan, fully booked na kami. Fully booked na kami na 1 taon. Yung buong campaign, sila kinuha na ng mga magka-campaign. Alam niyo na ako ito magbuong vice mayor na kasama ni Mel Lopez. Si Mel Lopez, kumuha siya ng nagsasayaw dun sa na naka-miniskirt na miniskirt. Nagsasayaw at nangyayakap ng mga politiko ron kung sino makita. Bumaba ako. Yung tablado. Hindi ako umarap. Abay, kung ang politiko, gagawin niya yan publicly, gagawin niya privately. Tama ba ako? Gagawin niya privately yan. See? Yan po ang tinatawag nating napakalikong politics sa Pilipinas. Hindi po tayo sang-ayon dyan. Kaya huwag kayo magugulat pag naging senador yan si si Tolentino. Lahat po ng mga pokpok, iboboto yan. Di ba? Ayaw po natin ng digmaan. Nais natin ng kapayapaan. Ganyan po tayo. Pero wag po kaming hahamunin. Sapagkat hindi ko po kami umaatras. Abante lang po ako. Huwag niyo akong hahamunin. Alam niyo, ang ibig sabihin ng bravery, saka ng courage, hindi yung sapagkat matapang ka, pwede magamon. Ang katapangan po at ang courage, yung hinahamon ka, nakatayo ka dyan, hindi ka umuurong. Hinihintay mo lang siyang sumuntok. Mauna ka. Ganun lang yan eh. Tapos ka pag nauna ka. Di ba? Ganun lang yun. And sometimes, so many times we think, bravery is, lalaban ka? Brave yun, hindi ho. Ang bravery, hindi ako lalaban. Gusto ko ng katahimikan dito. Hindi ako lalaban sa inyo. Pero, huwag mo akong hamunin. Unawaan niyo ba ako? Oo. Meron tayo rito mga member. May ilang mga kalalakihan dito. Hindi lang ayaw ng digmaan. Oo. Tumatakbo yan. Pag mayroong, limbawa, kasama niya yung pastor niya, tapos si pastor sinaktan, ano gagawin niya? Siya takbo.
Yun ang ayaw ng digmaan. Ang tawag doon, bastos yun. Hindi ba? Alright. Ito ang courage. Mas nanaisin pa ng Baptist na mamatay sa kanilang pananampalataya tulad ng mga apostol kaysa lumaban at pumatay. Hindi kami papatay dahilan sa aming pananampalataya. Mamamatay kami dahilan sa aming pananampalataya. Yan po ang Baptist. Kaya nakikita po niyo ang mga apostol. Paano namatay yan? Si Pedro po ay pinako yan sa krus, upside down. Si Bartolomeo po ay tinali sa isang malaking puno sa India at nilagari ang puno kasama yung kanyang katawan. Si Apostle John ay tinapon sa kumukulong langis. Nabuhay pa rin. Ayaw mamatay eh. Ano ginawa nila? Doon ka na lang sa Isle of Patmos. Hindi ka mamatay-matay. Nakakaasar ka. See? Yun po ang mga Baptist. Si Apostol Pablo po, nakulong yan 2 taon sa Rome. Pagkatapos niyan, pinugutan ng ulo yan. Ayaw po ng Baptist ang kaguluhan. Alright? Ang mga naging buhay ng mga apostol at mga disipulo ng ating Panginoong Jesucristo ang magpapatunay ng tunay ng buhay ng mga Baptist na nagsasabi na mula ng panahon ng itinatag ni Kristo ang kanyang iglesia, ang mga mananampalataya ay nakaranas ng pag-uusig at persecution na hindi kayang pantayan ng anumang kasaysayan ng mundo. Meron po akong aklat dyan na history ng mga Baptist sa pinatay dahilan sa kanilang painindigan. Basahin niyo yung Hebrews 11. Makikita po niyo ang mga tinatawag nating bayani ng Baptist faith. Kung gusto niyo malaman po ang history ng Roman Catholic Church, basahin niyo ang Halley's Book of Manual, nandiyan po yan. Have you heard of the Inquisition? Basahin niyo Inquisition. Tingnan niyo maigi kung ilang milyon ang pinatay dyan on the Inquisition. Meron po yung video ng Inquisition. Makikita niyo po sa Facebook. If you'd like to go to the YouTube, i-type niyo yung Inquisition. Makikita kayo ng video. Kung ano po ang ginawa nung araw. Nung araw ho. Ay ngayon nga, ang Pope na Rome, mabait na eh. Araw po, hindi. Nag-o-order po yan ng pagpatay. See? Hindi po ganyan ang mga Baptist. Nais natin ang kaayusan ng buhay. Nais natin ang kapayapaan sa mundo. Nais natin ang katahimikan. Nais natin ang tunay na pag-ibig ni Kristo. Oh. Yan po ang Baptist. Yan ang dahilan kung bakit ako Baptist. Tumayo tayong lahat. Nalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong biyaya. Salamat po, Panginoon, sa inyong pag-ibig sa amin. Salamat po, O Diyos, sapagkat dahilan sa inyong biyaya at pag-ibig, kami po inyong pinapalapit sa inyo upang kami ay baguhin at kami ay linisin at kami iligtas sa kapahamakan at sa kasalanan. Kung meron man po dito sa aming kalagitnaan ngayon na nangangailangan po sa Panginoong Jesucristo, ngayong gabi naway, lumapit siya. Pagbigay po namin ng pagkakataon na lumapit sa inyo. At tunay pong maligtas at tunay nilang maramdaman ang ibig sabihin po ng kaligtasan. Salamat po, O Diyos.
sa inyong pag-ibig sa amin. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.